another random weekday. Samahan niyo akong mag-work ngayong gabi. At dahil ako nga lang mag-isa dito sa opisina, syempre, buhay ang ilaw. Si Habi kasi ayaw niya na nakabuhay yung ilaw tuwing nag-work kami kasi sabi niya inaantok daw siya. Ganon din ba kayo? Kasi for me, siya ang kaunahang taong nakilala ko na ganon, na kapag buhay ang ilaw sa gabi, inaantok. Tapos pag patay yung ilaw, mas nakakapag-focus siya. And since IT kami parehas, madalas magkaiba kami ng preference sa kung ano itsura ng opisina. Para sa akin, mas gusto ko yung all white and maliwanag, pero ang mga devices ko is all black. Siya, para sa kanya naman, mas gusto niya yung medyo dark na opisina, walang ilaw, and medyo dim light. Parang literal na gabi. Dahil sabi niya na babaliktad yung body clock niya kapag gabi na, pero sobrang liwanag ng opisina. Kaya nung nag-start kaming mag-merge ng office, nahirapan talaga kaming mag-adjust sa preferences ng isa't isa. So as you can see, hati kami dun sa office, and kapag nandito siya sa room, patay ang ilaw, pero meron akong backup light sa may monitor. Binilhan niya ako ng separate light para hindi ako aantukin dahil sa walang ilaw. Pero kapag ako lang mag-isa dito sa opisina, pwede kong iwan ng magdamag na bukas yung ilaw. Minsan kasi napapanglawa ko pag ako lang mag-isa tapos walang ilaw dito sa opisina namin. Lalo na at yung unahan ko is all glass tapos katapat ko yung kalsada. Minsan medyo creepy kasi parang may naglalakad sa labas na parang hindi naman tao. Madalas, wala siya dito sa opisina kapag meron siyang private meeting or like video conference nila sa office na hindi pwedeng may kasama siya sa room kapag nag-on cam sila. So, sa loob na maghapon, meron always half day na wala siya dito sa opisina. And doon sa mga pagkakataon na yun, nagagawa ko mag-iwan ng bukas na ilaw para hindi ako panglawin kahit mag-isa lang ako dito sa opisina. At dahil nga isang magdamag na duty na naman ang ating pagdadaanan, I grabbed a snack and my second cup of coffee. Pero syempre hindi mo mawala yung wet wipes. Bakit? Kasi bawal makalat sa lolo nyo. Si Les yung isa sa mga taong nakasama ko na super OCD. So, siya talaga nagbabawal sa akin kumain sa opisina. Naiintindihan ko naman yung kanyang sentiment kung bakit niya ko pinagbabawalan kumain sa opisina. Kasi nga daw, yung mga devices namin baka ipisin. Pero anong gagawin ko? I'm just a girl. And syempre, ano ba naman magagawa ko kung nagugutom ako? Malamang kakain ako, di ba? Pero dahil ayokong pagalitan niya ako, gagamit na lang ako ng wet wipes para make sure na malinis yung aking workstation. Kasi, naku, pag may nakita ng lolo nyo na meron akong crumbs dyan, sasabihin na naman nun, sinabihan na kita! Ada. Syempre, joke lang yun. Baka sabihin niya, ini-slander ko siya. When we were just starting out, mahirap talagang i-figure out yung balance naming dalawa kasi para kaming umaga at gabi. Para sa akin, it's easier to cope up sa graveyard shift kapag super liwanag kasi hindi siya nakakaantok. Also, sa preference ko, mas nakakapag-focus ako kapag hindi na ako mako-conscious sa kung ano man yung hindi ko nakikita sa dilim. Yung mga moments na parang minsan nagwo-wild lang yung imagination mo na parang may na-imagine kang nakatingin sa'yo. Eh, di ba kapag sobrang dilim ng paligid mo, parang yun na lang lagi yung magbabother sa isipan mo na, hala, baka mamaya may tao doon, ganon. Ako lang ba, yung talagang medyo nagwo-wild ang isipan kapag gabi? Like yung parang marami kang na-imagine na nasa paligid mo kapag hindi mo alam kung ano talaga yung mga bagay na nandun. Kagaya dito sa harapan ng bintana namin, actually kalsada yan ng subdivision. Tapos may mga kapitbahay kami na madalas walang tao. So sobrang dilim. Kaya kapag nasa shift ako minsan, tapos kunyari wala akong ginagawa, tapos mapapatingin na lang ako sa labas, parang pakiramdam ko laging may gumagalaw na something na hindi ko nakikita. Kaya talagang medyo napapraning ako. Madalang naman itong mangyari, so I am very sure na hindi pa ako baliw. Siguro sobra-sobra lang sa kape. Which is, hindi ko naman mapigilan na tumigil lang sa isang kape kasi medyo stressful ang work ng lola nyo. Pero syempre, sa susunod ko nagkikwento yan para merong excitement.
Sa totoo lang, kauna-unahang mini vlog ko pa lang to, pero kine-question ko na kung ano ba talaga ang ginagawa ko sa buhay ko at kung tama ba talaga ang mga desisyon na pinaggagawa ko until now. Kasi naman sana kasi nagsasayaw na lang ako sa TikTok, di mayaman na ako ngayon. At saka kung talagang masyadong gipit, pwede naman ako magbenta ng mga picture ng mga paa ko Char! Siyempre, joke lang din yun. Sayang 4 na taon na sinunog ko ang kilay ko at lahat ng buhok sa katawan ko makatapos lang. Tapos, magbebenta na ako ng kung ano-ano, di ba? Di napalo ko ng tatay ko. Ay, nako. At saka isa pa, papagalitan ako ng lolo nyo. Sasabihin nun, gano'n na ba tayo kahirap? Para ibenta mo, dignidad mo! Char, joke lang. Money is money and hustle is hustle. So do your own thing, girl. Hindi man tayo pinalaking Disney princess sa lifetime na to, at least pinalaki tayong street fighter na kayang lumaban sa mga ahon ng buhay and one day yayaman din. So laban lang, girl. Kaya natin to. Oh siya, tama na aring voice over na ari. Ako na may nag-try laang ko ako'y makakatagal mag voice over ng more than 5 minutes, which is congratulations self, you succeeded. Kaya bye for now. Sana makita ko kayo sa susunod. Bye!